Ang madilim na ulap ay bumalot sa kalangitan ng Sierra Madre. Tila nagbabadya ng isang hindi pangkaraniwang gabi. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, isang rescue operation ang isinagawa ng grupo ng Kapitan Emilio Emil Salazar. Isang matapang at respetadong sundalo na kilala sa kanyang galing sa taktika at pakikitigma. Matapos ang isang matinding pag-ulan, isang mapaminsalang landslide ang naganap na nagdulot ng malaking pinsala sa bayan. Marami ang nawalan ng tahanan at ilan ay hindi pa natatagpuan sa guho ng putik at bato. Sa gitna ng kaguluhan, isang volunteer medical team ang dumating upang tumulong sa mga sugatan. Isa sa kanila ay si Dr. Leona Castillo, isang dedikadong doktor na may matibay na paniniwala na ang kanyang tungkulin ay hindi lamang gamutin ang katawan, kundi pati na rin ang sugatang puso ng mga taong nangangailangan. Habang abala ang mga sundalo at mga voluntaryo sa pagsagip sa mga natabunan, biglang napansin ni Emil ang isang figura na nakatayo sa gilid ng gibagibang daan. Isang babae na nakaputing bestida, hindi tinatamaan ng putik o alikabok. Para bang isang anino na hindi naaapektuhan ng kaguluhan. Mabilis siyang tumingin sa paligid, ngunit isang kisap mata lang, nawala ang figura. Napakunot ang kanyang noo. "May nakita ba kayong babae ron?" Tanong niya sa isang sundalo, ngunit umiling lamang ito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, may bumubulong sa kanyang isipan na sundan ito. Habang sinusuri ni Leona ang isang sugatang bata, biglang nag-brown out ang buong kampo. Ang hangin ay lumamig at tila may kakaibang presensya ang dumaan. "Dok, nararamdaman mo rin ba yan?" Tanong ng isang nurse na halatang nanginginig. Ngunit sa halip na matakot, tila hinahatak ang atensyon ni Leona ng isang malamyos na tinig mula sa kagubatan. "Halika." Napalingon siya, ngunit walang ibang nakarinig ng boses na iyon. Napakunot ang kanyang noo. Pinilit niya na wag itong pansinin, ngunit habang lumilipas ang oras, lalong lumalakas ang pagtawag. Parang isang panaginip, parang isang alaala mula sa isang lumang kwento. Hanggang sa hindi na niya mapigilan ang sarili. Lumabas siya sa kampo at sinundan ng tinig papunta sa loob ng kagubatan, sa kabila ng babala ng kanyang mga kasamahan. Samantala, si Emil naman ay nasa ibang bahagi ng gubat. Sinusundan ng bakas ng kung anumang kakaibang presensya ang kanyang nakita. Ngunit nang marating niya ang isang maliit na patag sa loob ng kagubatan, natagpuan niyang wala roon ang kanyang hinahanap. Sa halip, ang kanyang atensyon ay napako sa isang figurang nakaupo sa tabi ng isang sinaunang punong balete. Si Leona. "Doktora?" Tawag niya, may halong pagtataka at kaba. Napalingon si Leona, gulat sa biglang pagsulpot ni Emil. "Kapitan, anong ginagawa mo rito?" "Dapat atang ako ang magtanong yan sa'yo." Sagot niya, lumalapit sa babae. "Wala kang kasama at hindi ito ligtas na lugar." Bago pa man siya makasagot, biglang lumakas ang hangin at ang paligid ay tila nabalot ng isang mahiwagang enerhiya. Mula sa lilim ng punong balete, isang mahina ngunit malinaw na tinig ang lumitaw. Ligtas ako?" Napatingin si Emil at Leona sa pinagmulan ng boses. Sa kanilang harapan ay isang babaeng hindi pangkaraniwan ang anyo. May maputing balat na tila kumikinang sa liwanag ng buwan at mahabang buhok na kasing itim ng gabi. Isang diwata. Nagkatinginan sina Kapitan Emil Salazar at Doktora Leona Castillo, habang ang diwatang nasa harapan nila ay pilit bumabangon mula sa lupa. Ang kanyang puting kasuotan ay bahagyang may bahid ng dugo, ngunit ang kakaiba ay walang anumang sugat sa kanyang katawan. Tila isang panaginip ang lahat. Ang lamig ng hangin, ang mahina ngunit malinaw na boses ng diwata, at ang mahiwagang liwanag na bumabalot sa paligid ng punong balete. "Sino ka?" Tanong ni Emil, mahigpit na hawak ang baril, handang ipagtanggol si Leona sa anumang panganib. Sa halip na sumagot,
Inilapat ng diwata ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Saka pumikit. Ilang saglit pa, biglang lumiwanag ang kanyang palad at isang kakaibang simbolo ang lumitaw sa kanyang balat. Isang sinaunang sulat na hindi nababasa ng ordinaryong tao. Napatigil si Leona. Para bang may gumuhit sa kanyang isipan. Isang alaala na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggaling. Unti-unting lumapit siya sa diwata. Tila may tinatawag sa kanyang kalooban. "Anong pangalan mo?" tanong niya, mas mahinahon kesa kay Emil. Unti-unting tumingala ang diwata at ngumiti, bagamat halata ang panghihina nito. "Ako si Amara." "Kailangan nating umalis dito." Matapos mapagtanto na hindi nila pwedeng iwan si Amara sa gitna ng kagubatan, agad na inalalayan siya ni Leona, habang si Emil naman ay naging alerto sa paligid. Ang kanyang pakiramdam ay hindi mapakali. Para bang may ibang matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Habang naglalakad pabalik sa kampo, narinig nila ang mahihinang bulong sa paligid. Hindi ito ang normal na tunog ng hangin sa kagubatan. Ito ay tila bumubulong ng isang sinaunang wika. Isang panawagan ng hindi nakikitang mga nilalang. Napalingon si Emil sa kanan. At doon niya nakita ang anino ng isang itim na nilalang. May pulang mata at tila lumulutang sa hangin. "Takbo!" sigaw niya, sabay bunot ng baril. Mabilis silang nagmadali. Ngunit bago pa man sila makalayo, biglang lumitaw sa kawalan ang isang pangkat ng maliliit, ngunit mababangis na nilalang. Mga tiyanak, may mga dugo ang mata at mapuputing ngipin na tila sabik sa laman ng tao. Nagpapalibot ang mga ito kay Emil, Leona at Amara, habang unti-unti silang lumalapit. "Bakit sila nandito?" bulong ni Leona habang mahigpit na hawak ang kamay ni Amara. Mabilis namang kumilos si Emil. Mabilis na nagpaputok ng baril upang ipagtanggol ang dalawa. Ngunit sa kanyang gulat, ang mga bala ay tila dumadaan lamang sa katawan ng mga halimaw. Para bang usok lamang sila na walang laman. "Walang bisa ang mga bala ko!" sigaw niya, sabay atras sa tabi ni Leona. Biglang lumakas ang hangin at mula sa kawalan, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. "Itigil ninyo!" Mula sa likuran, lumitaw ang isang matandang babaylan. May hawak na baston na yari sa matandang kahoy. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, isang matinding bugso ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. At sa isang iglap, ang mga tiyanak ay nagsimulang umalulong sa sakit bago matunaw sa hangin. Napalunok si Emil. "Anong nangyayari?" "Salamat po." Mahina ngunit puno ng paggalang na sambit ni Amara. Tumingin ang matandang babaylan kay Leona. Saka nagtaas ng isang kilay. "Ikaw." Napaatras si Leona. "Bakit po? Ano pong ibig niyo sabihin?" Naglakad ang matanda papalapit sa kanya. Saka tinignan ang kanyang kamay. Sa gulat ng lahat, unti-unting lumitaw ang isang kumikinang na marka sa kanyang balat. Katulad ng kay Amara. "Ikaw ang healer ng liwanag," pahayag ng babaylan. "At ikaw ang may kakayahang magbasa ng propesiyang isinulat sa balat ng diwata." Nagkatinginan sina Emil at Leona. Kapwa hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ano ang koneksyon ni Leona sa mundo ng mga engkanto? At anong propesiya ang nakatala sa balat ni Amara? Nagpatuloy ang malamig na ihip ng hangin sa loob ng kagubatan. Tila sumasabay sa kaba sa dibdib ni na Kapitan Emil at Doktora Leona matapos nilang marinig ang sinabi ng matandang babaylan. Paulit-ulit na umaalingaw sa isipan ni Leona ang mga salitang iyon. Hindi niya maintindihan kung paano siya konektado sa isang sinaunang propesiya. Hindi siya lumaki sa paniniwala ng engkanto. At wala siyang maalalang koneksyon sa ganitong uri ng misteryo. Ngunit ang tila nasusunog na marka sa kanyang balat ay patunay na may isang bagay na nakatali sa kanyang pagkatao. Samantala, si Emil ay tahimik na nagmamasid. Nakahawak sa kanyang baril,
Ngunit alam niyang hindi ito ang laban na kaya niyang daanin sa armas. Lumapit ang babaylan kay Amara, ang sugatang diwata, at maingat na hinaplos ang lumitaw na sinaunang simbolo sa kanyang balat. Sa isang iglap, nagpakita ang isang lumang sulat, mga baybayin na tila umiilaw sa liwanag ng buwan. Napasinghap si Leona. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naiintindihan niya ang mga salitang nakasulat sa katawan ng diwata. Para bang ang mga titik mismo ay bumubulong sa kanyang isipan. Ang itim na hari ay muling babangon. Binigkas ni Leona. Halos hindi siya makapaniwala sa mga lumalabas sa kanyang bibig. At ang madilim na anino ay lulukob sa lupa ng tao at engkanto. Napatingin ang babaylan sa kanya. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang kulubot na mukha. Tama. Ikaw ang itinakdang magbasa ng propesiya, gaya ng isinulat sa kasaysayan ng mga diwata. Naguguluhan pa rin, napailing si Leona. Pero, paano? Wala akong alam sa mga engkanto. Isa akong doktor. Hindi ako bahagi ng alamat. Ngunit ang iyong dugo ay bahagi ng dalawang mundo. Sagot ng babaylan. At kung nais mong malaman ang katotohanan, sumama kayo sa akin. Isasalaysay ko sa inyo ang isang lumang kwento. Isang alamat na matagal nang nakalimutan. Habang naglalakbay sila papunta sa isang lihim na templo sa loob ng kagubatan, nagsimulang magkwento ang babaylan. Noong unang panahon, ang mundo ng mga tao at engkanto ay magkaugnay. Namumuhay ang mga mortal at diwata ng magkasama hanggang sa dumating ang isang makapangyarihang pinuno na kilala bilang Haring Itim. Siya ay isang engkantong puno ng kasakiman, isang nilalang na hindi nasisiyahan sa kapangyarihan. Nang hindi siya payagang maging hari ng mga diwata, nilikha niya ang sarili niyang hukbo, isang sandatahang lakas ng madidilim na nilalang. Pinamumunuan niya ang isang digmaan, isang pagsakop hindi lamang sa engkantong mundo, kundi pati sa mundo ng mga tao. Subalit isang mandirigma at isang manggagamot ang lumaban sa kanya. Pinagsama ng dalawa ang kanilang kakayahan. Ang mandirigma ay nagwagi sa labanan, habang ang manggagamot ay nagtatag ng isang sinaunang sumpa na nagkulong sa Haring Itim sa ilalim ng mundo. Huminto ang babaylan at hinarap sina Emil at Leona. Ayon sa propesiya, ang mandirigma at manggagamot na iyon ay muling isisilang sa panahong ang Haring Itim ay nagbabalik. At kayo ang bagong tagapagmana ng kanilang tadhana. Napakunot ang noo ni Emil. Hindi niya gusto ang ideyang sila ang tadhana ng alamat. Patawad po, Ginang, pero sundalo ako. Ang laban ko ay laban ng tao. Hindi ko matanggap na ako ang sinabing mandirigma sa inyong kwento. Tumingin sa kanya ang babaylan, malalim ang mata. Ngunit hindi ba't ang isang tunay na mandirigma ay hindi pumipili ng laban? Kung ang digmaan ay lumampas sa hangganan ng iyong mundo, hindi mo ba ipagtatanggol ang iyong bayan? Napatingin si Emil kay Leona, na tila hindi rin alam ang sasabihin. Hindi ba't iyon ang dahilan kung bakit narito kayo ngayon? Samantala, si Amara ay muling bumagsak sa lupa. Nanghihina. Lumapit agad si Leona upang suriin siya. Ngunit nagulat siya nang makita ang isang kakaibang bagay. Sa kanyang dibdib, may isang lumalagablab na itim na marka. Tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Ang kadiliman! Bulong ng diwata, nanginginig. Nagsisimula na siyang bumangon. Biglang lumakas ang ihip ng hangin at isang alingawngaw ng halakhak ang dumagungdong sa buong kagubatan. Sa isang kisap mata, napalibutan sila ng mga anino. Muling nagbalik ang hukbo ng Haring Itim. Nagpalitan ng tingin sina Kapitan Emil at Doktora Leona, habang ang hangin sa paligid ay naging mas malamig.
Dala ang nakakapanindig balahibong halakhak na nagmumula sa dilim. Si Amara, ang sugatang diwata ay lalong nanghina. Ang itim na marka sa kanyang dibdib ay kumalat sa kanyang mga braso. Tila unti-unting sumisip-sip sa kanyang enerhiya. "Huwag kayong matakot." Mahina ngunit matigas na sabi ng babaylan habang hawak ang kanyang baston. "May paraan para makatakas tayo." Ngunit bago pa siya makagawa ng hakbang, lumitaw mula sa gitna ng anino ang isang babae. Isang engkantong maitim na balabal, maputlang balat, at mapupulang mga mata. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng matinding pangamba sa lahat ng naroroon. "Ang dayang itim." Bulong ni Amara, mahina ngunit puno ng takot. Ngumiti ang dayang itim habang nakatitig kay Leona. "Kaya naman pala." Aniya, malamyos ngunit puno ng pangungutya. "Ikaw ang healer ng liwanag. Napakadagal ka naming hinanap." Nagkatinginan sina Leona at Emil. Kapwa hindi sigurado kung paano tutugon. "Anong kailangan mo sa amin?" Tanong ni Emil. Mahigpit na hawak ang kanyang baril kahit alam niyang wala itong epekto sa mga engkanto. "Simple lang," sagot ng dayang itim. "Sumama kayo sa akin at isasuko ninyo ang diwata, kapalit ng inyong buhay." Napuno ng katahimikan ng paligid. Sa kabila ng pangamba, walang sino man sa kanila ang gumalaw. "Hindi kami susuko." Matigas ang tinig ni Leona. Kahit nararamdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tapang na ito. Ngunit sa bawat segundo, lumalakas ang pakiramdam niya na may koneksyon siya sa labanang ito. Tila naaliw ang dayang itim sa kanyang sagot. "Kung ganon, wala nang ibang pagpipilian kundi ang paresahin kayo." Sa isang iglap, inutusan niya ang kanyang mga anino na umatake. Mabilis na hinatak ni Emil si Leona sa tabi, habang ang babaylan ay naglikha ng isang proteksyong bilog gamit ang kanyang baston. Ang mga anino ay sumugod. Ngunit nang sumalubong sila sa liwanag ng proteksyon, nagsimula silang umusok at maglaho. "Hindi magtatagal ang proteksyon. Kailangan nating makatakas ngayon din." Babala ng babaylan. Agad na kinarga ni Emil si Amara, habang si Leona naman ay tinutulungan ng babaylan na panatilihin ang harang ng liwanag. Sa bawat hakbang nila, patuloy ang pag-atake ng mga anino. Tila pinapalakas ang presensya ng dayang itim. Habang tumatakbo sila papunta sa mas matibay na bahagi ng gubat, biglang humarang sa kanilang daraanan ang isang figura. Isang sundalo na suot pa rin ang unipormeng panghukbo. Napahinto si Emil, biglang kumabog ang kanyang dibdib. "Daniel?" Si Lieutenant Daniel Rivera, ang matalik niyang kaibigan at dating kasamahan sa hukbo. Nakatayo sa kanilang harapan, ngunit may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang dati nitong liwanag, kundi itim at malamlam. Parang hindi siya ang dating taong kilala na Emil. "Emil," bulong ni Daniel, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. "Matagal na kitang hinihintay." Gulat na gulat si Emil. Hindi niya maintindihan kung paano napunta rito si Daniel o bakit iba ang kanyang aura. "Nasaan ka nang galing?" Sigaw ni Emil, nanginginig ang tinig. "Hinahanap ka namin. Akala namin patay ka na." Ngunit sa halip na sumagot, isang malakas na tawa ang lumabas sa bibig ni Daniel. "Matagal na akong patay." Doon lamang napansin ni Emil ang marka sa leeg ni Daniel. Ang parehong itim na sumpang lumalason ngayon kay Amara. "Siya ay isa na sa amin." Ani ng dayang itim mula sa likuran. "Isa siyang alagad ng aming hari, tulad ng iba pa na nalinlang ng dilim." Napalunok si Emil. Hindi siya makakapayag. Alam niyang kailangan nilang makatakas, ngunit hindi niya kayang iwan si Daniel. "Emil, umalis na tayo!" Sigaw ni Leona, halata ang desperasyon sa kanyang boses. Wala na siyang babalikan. Ngunit hindi gumalaw si Emil. Tinitigan niya si Daniel,
Umaasang may kahit anong natitira pang bakas ng dating kaibigan niya. Daniel, kung may natitira pang bahagi ng tunay mong sarili, pakiusap lumaban ka. Bumukas ang langit at biglang kumulog. Sa isang kisap mata, lumakas ang mga anino at muling umatake. Nagdesisyon ng babaylan. Kailangan na nilang kumilos. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang kanyang baston sa lupa at isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid. Takbo! Sigaw niya. Sabay binalot sina Emil, Leona at Amara ng isang panangga ng liwanag. Sa huling sandali bago sila mawala sa paningin ng hukbo ng haring itim, natanaw ni Emil ang huling tingin ni Daniel. Isang saglit ng pag-aalinlangan sa kanyang mga itim na mata. Sa isang iglap, nagising sina Emil at Leona sa loob ng isang malalim na yungib, protektado mula sa labas. Si Amara ay nakahiga, mahina pa rin ngunit mas kalmado. Ang babaylan naman ay naupo sa isang bato, tila napagod sa ginawa niyang pagliligtas. Si Emil ay tahimik, tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Lumapit si Leona at maingat na hinawakan ang kanyang balikat. Emil, napatingin siya rito. Halata ang sakit sa kanyang mga mata. May natitira pang pag-asa para kay Daniel. Alam kong hindi pa siya tuluyang nawala. Hindi sumagot si Emil. Ngunit alam niyang tama si Leona. Hindi pa tapos ang laban. At kailangan na may gawin sila bago tuluyang bumangon ang haring itim. Mabigat ang katahimikan sa loob ng lihiman. Isang lumang yungib sa kailaliman ng kagubatan na protektado laban sa mga nilalang ng dilim. Doon nagtago sina Kapitan Emil, Doktora Leona, Amara, at ang babaylan matapos silang makatakas mula sa hukbo ng haring itim at sa dayang itim, ang engkantong nais silang bihagin. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay na makatakas, hindi pa rin matanggap ni Emil ang kanyang nakita. Si Lieutenant Daniel Rivera, ang kanyang matalik na kaibigan, ay nasa ilalim na ng kontrol ng kanilang kaaway. Hindi pa siya tuluyang nawala. Bulong ni Emil, nakatitig sa nagliliyab na apoy sa gitna ng yungib. Alam kong may natitira pang bahagi ng tunay na Daniel sa loob niya. Lumapit si Leona, maingat na inilapag ang isang herbal na pinaghalo ng babaylan sa may sugatang si Amara. Pero, paano natin siya maliligtas? Hindi natin alam kung gaano kalalim ang kontrol ng kadiliman sa kanya. At hindi lang si Daniel ang ating alalahanin. Sabat ng babaylan. Habang lumalakas ang pwersa ng haring itim, mas lalong lumalapit ang oras ng kanyang pagbabalik. Napatingin si Emil kay Amara, na ngayon ay mas kalmado na. Ang itim na sumpa sa kanyang dibdib ay hindi na lumala, ngunit hindi rin ito nawala. May paraan po ba para matanggal ang sumpang yan? Tanong ni Emil sa babaylan. Tumango ang matanda. Ang kadiliman ay may katapat, ang dalisay na liwanag. Ngunit ang ganitong uri ng sumpa ay hindi basta-bastang nagagamot. Isa lang ang may kakayahang bumura ng ganitong uri ng kapangyarihan. Napatingin siya kay Leona. Ang healer ng liwanag. Nagulat si Leona sa sinabi ng babaylan. Ako? Tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Paano ako? Wala akong alam sa mahika o sa mundo ng engkanto. Ngunit ang dugo mo ay may kalahating engkanto, hindi ba? Sabat ni Amara, mahina ngunit malinaw ang boses. May kapangyarihan kang hindi mo pa natutuklasan. Nagulat si Emil. Kalahating engkanto? Tumango ang babaylan. Ang iyong kakayahang makakita sa engkanto. Ang iyong likas na pangunawa sa kanilang wika. At ang katotohanang nababasa mo ang sinaunang propesiya. Lahat ng ito ay patunay na ang iyong lahi ay nagmula rin sa mundo ng mga diwata. Hindi nakasagot si Leona. Nagsimula siyang magduda sa sarili. Paano kung totoo ang sinasabi nila? Kung ganon, bumuntong hininga siya. Paano ko gagamitin ang kapangyarihang to?
Dapat mong mapagtagumpayan ang pagsubok. Lahat sila ay napatingin sa babelan. Ang healer ng liwanag ay hindi lang basta manggagamot. Kailangan mong harapin ang iyong sariling takot, tanggapin ang iyong tunay na pagkatao, at harapin ang dilim sa loob mo upang mapalaya ang iyong tunay na lakas. Napalunok si Leona. At saan ko po ito gagawin? Sa pusod ng lihiman. Bilang bahagi ng kanyang pagsubok, dinala ng babaylan si Leona sa isang sinuunang altar sa pinakagitna ng lihiman. Isang lugar na may lumang ukit ng mga diwata, mandirigma, at sinuunang nilalang. Isara mo ang iyong mga mata, utos ng babaylan, at hayaan mong ipakita sa iyo ng iyong sarili ang katotohanan. Sumunod si Leona. Sa isang iglap, naramdaman niyang bumagsak siya sa isang malalim na panaginip o isang ibang dimensyon. Pagmulat ng kanyang mata, nakita niya ang isang babae sa gitna ng isang ilog. May mahabang kulay pilak na buhok at kumikislap na balat. Sino ka? Tanong ni Leona. Ngumiti ang babae. Ako si Isiana, ang iyong ina. Napalunok si Leona. Ang ina ko? Tumango si Isiana. Matagal na kitang gustong makausap, anak. Ikaw ay sinilang mula sa dalawang mundo. Ang mundo ng tao at ang mundo ng diwata. Ikaw ang tulay na magpapagaling sa sugat ng dalawang kaharian. Pero, paano? Nanginginig ang boses ni Leona. Paano ako magiging isang diwata kung wala naman akong kapangyarihan? Hinawakan siya ni Isiana sa noo. Narito ang lahat ng sagot. Ikaw mismo ang susi sa paggising ng iyong kakayahan. Sa isang iglap, isang matinding liwanag ang bumalot kay Leona. Sa labas ng altar, sina Emil, Amara, at ang babaylan ay naghihintay. Nang biglang lumindol ang lupa. Mula sa loob, isang banayad na gintong liwanag ang lumabas mula sa yungib. Sa isang iglap, lumitaw si Leona. Ngunit iba na siya. Ang kanyang balat ay tila may kislap ng buwan. Ang kanyang mga mata ay may banayad na bughaw na liwanag. Leona? Gulat na sambit ni Emil. Lumapit siya sa kanila at nang ilagay niya ang kanyang palad sa dibdib ni Amara, ang itim na sumpa ay biglang naglaho. Hingal na bumangon si Amara. Hindi makapaniwala. Nagtagumpay ka. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, isang sigaw mula sa labas ng lihiman ang pumunit sa katahimikan. Natagpuan ko sila! Nandito sila! Napalingon sila at doon nila nakita ang isang hukbo ng mga anino at engkantong kaalyado ng dayang itim. Kasama si Lieutenant Daniel Rivera na hawak ang kanyang espada na puno ng itim na enerhiya. Ngumiti ang dayang itim. Nakatingin kay Leona. Mukhang nagising mo na ang iyong kapangyarihan. Mabuti. Mas magiging masarap ang labanang ito. Nagkatinginan sina Emil at Leona. Alam nilang wala na silang matatakbuhan. Hindi na sila maaaring umatras. Ang tadhana nila bilang mandirigmang tagapagligtas at healer ng liwanag ay dumating na. At ang huling labanan ay malapit ng sumiklab. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Si Kapitan Emil, si Doktora Leona, si Amara, at ang matandang babaylan. Habang unti-unting pumapalibot sa kanila ang hukbo ng haring itim. Nakahanda na silang lumaban. Sa harapan nila, si Lieutenant Daniel Rivera, ang dating matalik na kaibigan ni Emil, ay may hawak na isang espada na balot ng itim na enerhiya. Sa likuran niya, ang dayang itim ay nakangiti habang binabantayan ang bawat galaw nila. Tila nag-aabang sa kanilang susunod na hakbang. Wala na kayong tatakbuhan. Ani dayang itim, naglalakad palapit sa kanila. Ibigay mo sa akin ang diwata, Leona. Alam mong hindi mo siya kayang ipagtanggol laban sa amin. Ngunit hindi na ang dating Leona ang kaharap niya ngayon. Sa isang iglap,
Isang banayad ngunit matatag na gintong liwanag ang bumalot sa katawan ni Leona. Ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang isang healer ng liwanag ay tuluyan ng nagising. Nagtaas siya ng kamay at sa isang iglap, isang matinding liwanag ang lumabas mula sa kanyang palad. Pilit na tinutulak palayo ang mga anino. "Emil, kailangan nating itumbang dayang itim bago niya matawag ang haring itim." Sigaw ni Leona. Tumango si Emil. Mabilis na bumunot ng kanyang itak. Isang sinaunang sandata na ibinigay sa kanya ng babaylan. Isang sandatang hindi tinatabla ng mahika ng mga engkanto. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Ang mga anino ay muling umatake. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang sila basta tumatakas. Si Emil ay lumusob. Mabilis na sinuyod ang mga kalaban gamit ang kanyang itak. Habang si Leona naman ay lumilikha ng mga bilog na liwanag upang protektahan ang kanilang grupo. Sa bawat paggalaw niya, ang kanyang enerhiya ay lumalabas. Sumisira sa mga nilalang ng dilim. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay si Lieutenant Daniel. Nagtagpo ang espada ni Daniel at ang itak ni Emil sa isang matinding sagupaan. "Daniel, lumaban ka!" Sigaw ni Emil habang pinipigilan ang pag-atake ng kaibigan. "Hindi ikaw ito. Hindi ikaw ang alipin ng haring itim." Ngunit wala nang bahid ng pagkilala ang mga mata ni Daniel. "Wala nang natira sa akin, Emil. Matagal na akong patay." Aniya, malamig ang boses. "Hindi!" Sigaw ni Emil. At sa isang matinding pagsugod, nagawa niyang agawin ang espada ni Daniel at itapon ito sa lupa. Sa parehong sandali, lumapit si Leona. Inilagay ang kanyang kamay sa noo ni Daniel at pumikit. Sa isang iglap, isang malambot na gintong liwanag ang bumalot sa katawan ni Daniel. "Alalahanin mo kung sino ka," bulong ni Leona. At sa loob ng kanyang isipan, nakapasok siya sa isang mundo ng kadiliman kung saan naroon ang tunay na Daniel. Nakakulong sa loob ng kanyang sariling katawan. "Lumaban ka." Dahan-dahan, nagsimulang mabasag ang itim na enerhiya sa paligid ni Daniel. Ang itim na marka sa kanyang balat ay unti-unting naglaho. At sa wakas, bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. "Emil?" Bulong niya, nanghihina. Ngunit bago pa nila maipagdiwang ang tagumpay, isang matinding dagundong ang yumanig sa buong lugar. "Masyado kayo nagtatagal." Nagpakita ang dayang itim. Ngayon ay nakataas ang dalawang kamay. Bumibigkas ng sinaunang orasyon. Sa kanyang likuran, isang napakalaking anino ang bumangon mula sa lupa. Ang haring itim. Isang dambuhalang nilalang na yari sa kadiliman. May mahahabang sungay at pulang mata na nagliliyab. "Masyado na akong matagal na natutulog." Anito, bumubulong ngunit may tinig na tila nagmumula sa kaaliliman ng mundo. "Panahon na upang bawiin ko ang aking kaharian." Ngunit bago pa siya makakilos, lumapit si Amara sa harapan at itinapat ang kanyang palad sa kanya. "Sa pangalan ng mga diwata, hindi na kita hayaang mamuno muli." Sa huling natitirang lakas ni Amara, pinagsama niya ang kanyang enerhiya kay Leona. At sa isang matinding pagsabog ng gintong liwanag, ang katawan ng haring itim ay unti-unting naglaho. "Hindi!" Sigaw ng halimaw habang tuluyan siyang natutunaw sa liwanag. Pagkatapos ng labanan, unti-unting nagliwanag ang langit. Ang mga anino ay naglaho at ang dayang itim ay tuluyan ng naging abo, kasabay ng kanyang hari. Si Amara ay bumagsak sa lupa, pagod ngunit masaya. "Natapos na." Aniya, isang luha ang pumatak sa kanyang mata. Tapos na ang kanyang paghahari. Lumapit si Emil kay Daniel at tinulungan siyang tumayo. "Ayos ka lang?" tanong niya. Mahinang tumawa si Daniel, bahagyang namimilog ang mga mata. Salamat Emil dahil hindi mo ako sinukuan."
Tumingin si Leona sa paligid. Pakiramdam niya ay mas magaan na ang hangin. Para bang ang buong kagubatan ay huminga muli matapos ang matagal na pagkakagapos sa dilim. Lumapit ang babaylan, hawak ang kanyang baston. Ang kasaysayan ay muling nagbago. Ang sumpa ay naputol na. Mula ngayon, ang mundo ng engkanto at tao ay muling mabubuhay ng may kapayapaan. Makalipas ang isang buwan, bumalik sina Emil, Leona at Daniel sa kampo ng hukbo. Si Amara naman ay bumalik sa kanyang mundo bilang bagong pinuno ng mga diwata. Habang nakatayo sa itaas ng isang burol, pinagbasdan ni Leona ang paglubog ng araw. Lumapit si Emil sa kanya. Tumayo sa kanyang tabi. Anong iniisip mo? Tanong niya. Napangiti si Leona. Ito ay simula pa lamang. Tumingin siya kay Emil at sa sandaling iyon, alam nilang kahit anong mangyari, ay magkasama nilang haharapin ang hinaharap bilang mandirigmang tagapagligtas at healer ng liwanag. At sa ilalim ng paglubog ng araw, ang kwento nila ay nagkaroon ng isang masayang pagtatapos at isa ring simula ng bagong alamat na kanilang lilikhain sa darating pang panahon. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Kamusta po sa mga subscribers ko? At welcome po sa mga bago ko pong subscribers. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga kwento ko. Hanggang sa muli po. Have a nice day.